bumabagyo. Bagyong Opong. Kumusta na po yung lahat ng mga nadaanan ni Bagyo? Sana okay kayong lahat. At ngayon, ito na naman tayo. Magluluto na naman ako. Ay, si Liam ando, nagmi-milk. Magluluto ako ng ginisang ano ba to? Pechay! Ayan. Ang dami nito, binabad ko sa tubig. Ayan. Giginisang pechay tayo. Siyempre, yung sahog niya is tokwa. Ayan. Tsaka konting giniling. Ay, ba't ang dilim? Ayan, ayun. Ano naman to cellphone na to? Pa-filter lang ha. Ayan. Tagal-tagal natin hindi nagkita. Parang 4 months na yata yung huling upload ko. Ayan, nagluluto na naman ang kumari niya. Merong ano yun. Ayan. Tapos, meron akong tokwa. Ba't madilim na naman yung ano ko? Parang gumagalaw ako madilim. At pechay. Uy, huwag ka madilim. Ayan. Naluto ako ng gulay kasi last time, naman, tagal na tayong di, ano eh, no? Tagal na akong di nakakapag-upload. Last time na nag-upload ako is was about, ano to? Yun yata graduation ng anak ko. So, mga yung sarili kong channel, no? Hindi ko na check. So, anyways, ayun. So, life update tayo. So, recently, na emergency kami dalawa ni Liam. So, si Liam, dahil sumumpong yung kanyang hika, siguro yung mga doktor, yung mga pidya, gano'n na lang yung sinasabi nila hika. Kasi kada idaling ko si Liam doon, inuubo, gusto niya i-confine niya. Kasi may hika daw. Yun nga, yung last time na dala namin sa kanya sa Arayat, sa emergency, yung doctor, for outpatient lang siya dapat. Gabi yun eh, alas 12. Ano siya, alas 7. Bibigyan lang ng gamot. And ano, na sudden, biglang lumitaw yung pidya niya, yung regular pidya niya, kasi nagra-rounds pala doon. Dahil tinignan niya si Liam, stethoscope. Gusto niya, ay for admission na daw, ganyan, ganire, kasi maplema. Siyempre, hindi ko pina-admit, kasi yung unang doktor, ang sabi niya, ano lang eh, for OPD lang. Tapos nung mga bandang alas 12, nakauwi na kami. Kahit ako parang hinihingal si Liam. Sinugod na naman namin doon sa mismong hospital naman na confine siya. So, ganun din. Okay naman yung ano niya, yung heartbeat niya, okay yung kanyang oxygen. So, hindi rin siya inadmit. Ang ganun, nagpa-check up na rin ako. Tapos sumasakit yung ulo ko nung time na yun. Hanggang nakauwi kami ng bahay, nag-BP ako, parang nasa 140/90. Then, nagpunta ako dito sa, nagpa-check up ako dito sa Cabiao Gen. Nagpadala ako sa emergency. Ako lang mag-isa. Kasi si Jim nasa, si Jimmy Six nasa farm. So, pinuntahan na lang niya ako. Pagdating ko sa emergency, ang BP ko is 150/100. Diba? Ang taas. 150/100. Eh, yung normal na, ko bago ko magbuntis kay Liam, 90, 100. Pag nag-110, 120, masakit na yung ulo ko. And then, yun, binigyan ako ng losartan. Tapos, baka daw sa vertigo, tsaka pang anti-hilo. Isang inom lang ng losartan na 50 grams, 50 mg. Kaya lang, tapos binigyan ako ng pa-blood chem. Yung complete blood chem talaga. Kasi ni-BC ako, tapos RBS. Doon sa result ng blood chem is, mataas yung aking cholesterol, mataas yung aking LDL, HDL, yung good and bad cholesterol. Tapos, medyo nag-0.31 doon sa fatty liver, SGPT, 0.31. So, medyo lumagpas daw siya. Magkakapatid daw yan eh. Cholesterol, good and bad, at saka yung mga fatty liver. Pag daw tumaas yung cholesterol mo, either dahil nga mataas yung fatty liver mo, pag tumaas yung fatty liver mo, tumataas yung cholesterol mo. Ganun daw yun. So, nagpa-check up ako. Nung bumalik ako sa internist naman. Kasi doon sa doktor ni mother,
cardiologist. Yung regular niyang doctor is by schedule. So, tiningnan ko lang sa hospital, dun sa Cabiao General, kung alin yung mga doktor na ganito, mga schedule na nagpunta ako. Ayun nga, ang ni Doc Sancha is maglo-losartan na ako every day, every morning. Yun na daw yung aking maintenance. Pinakamababa daw yung 50 mg. Umpisahan daw namin doon. Yun na daw yun eh. Pag daw nag-start ka na ng maintenance, hindi mo na, wala nang balikan yun. O everyday mo nang iti-take. Wag mo daw hihinto. And then, binigyan niya ako ng rosuvastatin ba yun? Panggabi. Para sa cholesterol daw. Before bedtime. Kasi yun daw is for the time being daw. For 2 months. After 2 months, babalik ako sa kanya. Meron ako ulit blood chem. Complete blood chem. Tapos titingnan niya kung kailangan alisin yung cholesterol, yung para sa cholesterol, yung rosuvastatin. Alam ko nag-take yun yung mother ko nun eh. Pero yung sa losartan, na daw yun? Everyday na. Kasi yun daw 2 times, 3 times na nag-BP ka at lagi daw mataas. Na yun. Start na ng pagtaas ng BP. Ayun. Siguro dahil nga 48 na ako, palapit na sa 50 at premenopausal na. So nag-start na tayo sa sa maintenance. Ayun, pag na tayo. So yun ang aming life update at si Liam ayun naglalaro. Si Liam naman, pinalitan ko na yung milk niya para kasing natabangan na siya sa Pediasure. So, pinalitan ko ng, pinalit ko yung, anong tawag dito? Kasi yung Pediasure talaga, inabot ng ilang buwan, ayaw niyang inumin. Pinipilit ko lang. Pinalitan ko siya ng Lactum. Tapos, ayaw din niya, parang isang timpla lang. Ayaw niya, pinilit ko lang. So, binenta ko dun sa isang kamami ko. Kasi Lactum yung ininom ng anak niya. At pinalitan ko ng Nido. Yung Nido iniinom naman niya pero hindi pa rin niya gusto. Naubos naman niya yung tinry kong isang box na Nido. Ngayon ang bagsak namin birch free. Ayun, gustong gusto niya yung birch free. Pinapapak pa niya. Tapos fresh milk, yung Selecta 45. Ayun, yung fresh milk, yung isang box yatang isang ganun, halos maghapon yata iinumin niya. Kaya nagpe-fresh milk kami. Okay naman pala yung fresh milk kasi di ba sa USA naka-fresh milk yung mga bata. Ayun, so yun yung aming life update. At siya ay kinder na ngayon. At nag-start na siyang magbasa, magbilang, mag-addition. Minsan upload ko dito yung pagbabasa niya. Pinapost ko lang kasi sa pinapost ko lang sa Facebook yung mga update niya sa school. Ayun, ba't ba gumaganyan yung ko? Pag tumama ako dito sa ilaw. Ayan. Tignan nyo yung kusina ko. Ayan na. Yung nilagay kong mga sticker ng itim. Binabakbak ko na nga yan pag may time ako eh. Luluto ako ngayon ng gulay. Kaya lately, puro ang ulam namin is gulay. Minsan, bibili ako ng kangkong, ilalaga ko lang. Tapos toyo kalamansi. Minsan, talbos ng kamote. Yung namang CBC ko, medyo mababa yung aking RBC, mga hemoglobin. Medyo mataas-taas ng konti yung aking white blood cells. Konting-konti lang daw, medyo elevated siya ng konti. Kaya tinatanong ng doktor kung nagme-menstruation pa ako. Meron pa naman, di pa naman menopause talaga ako. Pero mahinang-mahina. At grabe bilis ng panahon. Parang kailan ko lang pinagbubuntis si Liam, tapos ngayon start na ako mag-maintenance. Napansin ko yung tumataas yung BP ko nung nanganak ako kay Liam. Parang nag-1. For first time kong mag-140 nun. 130, 140. Tapos nahihilo ko. Tapos sabi ng aking kasi nun pandemic, diba? Sabi nung aking OB-GYN, pag daw within the day hindi siya bumaba, magte-take ako ng losartan. Pero within the day naman, okay naman. So, mula nun, ngayon pa lang tumaas ulit. Kaya
Kaya sinasuggest ko din sa ibang mga kamami ko na nakakasama ko sa school everyday na pa-check up sila pag nahihilo. Alam mo, pag nasa school kami ni Liam, pag kasi nasa school ako at nagbabantay ako, naghihintay ako kay Liam, pati kami nagre-recess. Kaya siguro ganyan tumaas yung aking cholesterol. Yung mga pagkain namin, mga tuhog-tuhog. Diba? Ang tanda-tanda ko na wala pa akong disiplina. Ayun lang. Feeling ko hindi ako hindi ako tatablan ng ganyan. Pero syempre tao lang tayo. We're just humans. We're not perfect. We're not perfect like Adam and Eve. Well, si Adam and Eve perfect na sila, kaya lang nagkasala sila. Pero umabot sila ng tig na 900 years plus. Yeah, ay ibig ko lang sabihin, hindi na tayo kagaya ng dati, hindi na tayo bata. Kaya kailangan ingatan natin yung sarili natin. Kahapon, ng isang araw, nagluto ako ng pork asado. Sabi nung nanay ko, ni Ima, bawal daw yan sa may mataas yung cholesterol. O konti lang naman yung kinain ko para sa mga kasama ko sa bahay Tsaka nag-freezer ako para kay bebe, para mailuwas niya. Kaya ngayon, yung iluluto ko is pechay. Gigisa ko lang. Lagyan ko ng konting tofu. Gigisa ko sa konting giniling lang. At konting mantika. Alam nyo ba, yung kainaman ng aking, ng aking blood chem is mababa lang yung aking sugar. In-expect ko nga mataas yung sugar ko Kasi nga, yung kape ko naman is twice a day. Minsan once a day lang. May mga sweets, mga chocolate sa ref. Hindi mo masyadong pinapansin. Paminsan-minsan. Siguro sa isang linggo, mga 2 beses. Hindi ako ma-chocolate na tao. Yun lang, candies pag, lang, lumalabas. Diba, minsan, aminin naman natin, kahit nag-toothbrush tayo, may times na pag hindi ka kumikibo, nag-iiba yung amoy ng bibig mo. So, kailangan mo mag-candy. Ang ipokrito mo naman pag sinabi mo, mabango maghapon yung bibig mo, diba? Ayun. So, ayun na nga. Yung aking blood sugar is okay lang. Kasi yung sa RBS, yung random blood sugar, kasabay na CBC nung na-emergency ako, okay naman siya. Tapos, dun sa blood chem, mababa din. At, mababa yung uric, yung acid sa aking dugo, creatinine, sa dugo, mababa din. I mean, nandun lang sa normal level. So, yun yung kainaman. At least, diba, hindi ako mag-worry na tumataas yung sugar ko sa Ang binagbawa, ayun na nga, magiinom ako ng 2 gamot na yon. So, ayun na nga, ang sabi ng doktor is, inom ako ng pang umaga, tsaka pang gabi, at tsaka silimarin para sa atay. Kasi nga meron akong konting mild na mild fatty liver. Ayan, silimarin. Bumili ako ng liver aid dahil yung liver aid ay may silimarin nga, di ba? Ayun. Ayan, kung may masasuggest pa kayong iba na magandang pampababa ng cholesterol. Kung may masasuggest pa kayong magandang gawin para pampababa ng cholesterol, I would appreciate it. Actually, sinabi din ng doktor na mag-diet ako. So, kailangan, tingnan nyo naman, Alam nyo, pag nag-iedad na, mahirap ng yung pagtaba ng katawan. Depende siguro sa body structure tsaka sa genes ng babae. At tsaka kung meron kang yung tawag doon, yung imbalance yung iyong hormone or hormonal imbalance, mahirap talagang mag-diet. Doon nagawa ko na yung pag-diet na yan nung nagtatrabaho ko kasi gym ako everyday, as in everyday yung gym, Zumba, bike, treadmill, tapos yung kanin ko once a day lang. Siyempre dito hindi ko magagawa yun kasi ako yung nagluluto. Tapos nagkakaedad ka na. Ang hirap mag-diet. Ang hirap mag-diet lalo ng crash diet.
So, ayun, sabi nga ng doktor is mag-diet ako. And then, diet sa food, syempre, kailangan more fruits, veggies, red fiber. Iwasan mo yung mga karne. Pwede naman, basta white meat. Syempre, alam ko naman kung ano yung mga parte ng white meat kasi bilang nagtrabaho din ako sa, sa mga fast food. Yung mga white meat is yung mga breast, ayan. Kasi yung thigh, leg, ano pa ba? Yung mga liempo, mga red meat, yung mga yan. Pwede yung kumain ng baboy pero wag yung may taba. Tsaka sa manok, syempre walang balat. Yung kung ano yung hindi masarap, yun yung pwede daw sa atin na matataas yung cholesterol. Or as much as possible iwasan natin. Then yung mga fish, either sinigang mo siya or inihaw. Mga deep fried, bawal na din. Alam nyo na yun? Tatandaan na kayo. Yun, yung mga deep fried, bawal na din. At kailangan mag-exercise. Yun naman yung ginagawa ko. Everyday, may exercise ako. Nagda-dance ako. Raran ako. Hindi naman run walking sa sa treadmill. Kasi ang running is for for ang tawag doon, yung pampalakas ng puso, yung running. Ang walking is para pang diet. Para kung gusto mong maano yung mga taba-taba mo, mas mainam daw yung walking. Ayun, so yun yung aming update. So ayun, yun yung aming mga ganap dito sa bahay sa amin. Si Liam, alam ko recently nakita nyo siya sa vlog ni Jamie Speaks. Ayan, malaki na siya at medyo nagiging makulit na siya. Hindi na makulit, marunong na siyang mga tuwiran. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha yon. Hindi namin siya pinagse-cellphone. One time na, meron kasing iPad si Bebe, nung nakagraduate na, binigay niya kay Liam. Ininstollan namin ng Roblox. Yung 2 weeks na nagro-Roblox siya, nag-iba yung behavior niya. Kaya totally inalis na namin sa kanya yung iPad. Hindi na rin siya nakakapag-cellphone. Yung cellphone ko, pinalitan ko na ng pin para hindi niya nabubuksan. Pero nanonood siya ng TV, everyday TV talaga. Maghapon nakabukas yung TV, kahit di siya nanonood, basta naglalaro ng bus niya, nagsusulat, kailangan naka-open yung TV. Pero totally wala na talagang cellphone. Ibinawal, talagang hindi na namin siya sinellphone. Hindi talaga maganda yung cellphone sa bata. Nag-iiba yung behavior nila. So, pero ngayon, marunong naman siyang, hindi naman yung sumagot eh. Pag may sinabi ka sa kanya na alam niyang hindi tama, iko-correct ka niya. Marunong siyang mga tuwiran. Binilan siya ng books ng ate niya. Yun yung binabasa niya sa gabi. Nagbabasa na siya eh. Tapos nagbabasa na siya ng Tagalog. Papantig-pantig naman at saka English. Pag kino-correct namin yung pronunciation, ayaw niya, kaya daw niya. So hinahayaan namin siya. May times na noon, ayaw niyang pumasok sa school kasi pinagsusulat sila ng 1 to 100. Imagine, 5 years old, pagsusulatin mo ng 1 to 100, diba? So, ayaw niyang pumasok talagang umiyak. Di daw niya kayang magsulat ng 1 to 100. Nag-tutor siya dito sa kabila, doon sa pamangkin ng husband ko. Pamangkin ni Jamie Speaks. Ayun, na-practice. Sabi ko, nila yung 1 to 100. Nung na niya yung 1 to 100, ayun, okay na siya. Then nakakapag 1 to 100 na. Pati mga missing numbers sa 1 to 100. Pati mga missing numbers sa 1 to 100, kaya na niyang sagutin. Ngayon naman, nakatutok siya sa reading naman. Ayun, dun ko pinapatutok. Sabi ko, reading comprehension. Gawa sila ng mga, kunwari, paragraph, ng story ng aso, ganun. Tapos, pasasagot na namin sa kanya. Ayun lang. Yun yung ginagawa niya sa tutor. Kaya lang, ito lately, dahil nga nagbababagyo, hindi siya nakapagpunta siya sa tutor niya kasi nag-uulan. Gusto na niyang pumapasok sa school. Yun nga lang, lagi naman kaming walang pasok ngayon sa school dahil nga lagi may bagyo, diba? Parang 2 linggo nang irregular yung, kung yatang 2 linggo, once lang silang pumasok. Diba? Masaya-saya ng buhay ng mga estudyante, puro bagyo.
Ito yung aking bawang sibuyas, kamatis, konting ganito, ito chicken, at yung tokwa, at yan, konting giniling lang. Yan lang naman. Nalagay ko na yung dito na pinakita yung paggisa. Alam nyo na yan. Ibawang sibuyas, kamatis, yung giniling, or baboy, or manok. Or kung ayaw nyo, okay lang. Tapos yung pritong tokwa. Tapos timplahan nyo na ng paminta. Pampalasa. Kung gusto nyo lagyan ng oyster sauce, okay lang. Tapos itong gulay. Diba sabi nila kung ano yung masarap, kung ano yung bawal, yun yung masarap. So bawal ka ng masasarap na luto ng ulam sa baboy. Yung parte ng chicken, yung thigh, yung rib, yun yung bawal sa'yo. Yung mga liempo, yung mga lechon, diba? Yung ating gulay. Konting ano lang yan. Tapos, hindi nalalagyan ng tubig yan kasi may tubig na yung ano, yung gulay. So, dapat yung timpla lang ng ulam natin is laging matabang. Ayan. Tinimplahan ko na ng paminta. Anong sabi niya po? May password daw yan. Wow! Nagkakagulo ang mga Pilipino. Kakaiba. Sino may comment ka? Electric fan. Ate Rosel. Electric fan. Kanya, ano? Nga na, ne? Tama ako pang neto. Kaway.